Praise God, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos na mabuti, Diyos na walang katulad, Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah! Muli po, isang magandang umaga po, magandang araw sa bawat isang patuloy po nagmakikinig at susubaybay sa devotion na ito. At ang morning devotion po ito ay mula po sa District 2, Marinduque, sa pangunguna po ng aming minamahal Pastora Rebecca Masaredo Quijada, at ang inyo pong lingkod dito po sa Poblasyon Torrijos, Marinduque. Purihin ang Panginoon ngayong umaga. Isang kagalakan muli sa bawat isa na tayo po ay patuloy na magbibigay ng panahon, magbibigay ng oras sa pinakamabuting gawain na kung saan magbigay ng kaluhuran, magbigay ng karangalan at kalwalhatian sa ating Diyos na dakila, sa ating Diyos na tapat, sa ating Diyos na dakila, dahil siya'y walang katulad at walang kaparis sa bawat araw ng ating mga buhay. Patuloy siyang nagpapala sa bawat isa. Kaya ngayong umagang ito, patuloy po tayong muling sasamba sa ating Diyos, dahil siya lamang ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng pagpupuri, ng lahat ng pagsamba at pagdakila sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen at amen. Awitin po natin, O Diyos, salamat sa inyo. Hallelujah. O Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailan may hindi ako iwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. O Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailan may hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at linig kalwalhatian. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit, Lord God. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus ngayong umaga, muli po ang bawat isa ay patuloy na nagpapakumbaba, nagpapalinis, anumang lahat ng karumihan na mayroon kami, Panginoon, sa aming buong pagkatao, mula ulo hanggang talampakan. Dalangin po ng bawat isa sa amin na kami po ay pakahugasan muli ng banal mong dugo at pagindapati ng bawat isa na maging karapat-dapat at maging kalugod-lugod sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, kayo lamang po ang Diyos na may kapangyarihan magpatawad, maglinis, at patuloy na mag-ayos ng aming pong mga buhay. Lord, salamat po sa inyo. Hayaan po ninyo sa lahat po ng mga patuloy na susubaybay at patuloy na makikinig ngayong umaga ang aming pong panalangin. Patuloy nga po kayong kumilos
magpala, mangusap, at patuloy na gumawa ng mga dakilang kapangyarihan sa lahat ng inyong mga anak na patuloy, O Diyos, na sasamba at mananampalataya sa inyo pong kapangyarihan. Pinagpapala po namin, Panginoong Diyos, ang kabuuan muli ng maghapong ito. Ayan, ang bawat isa na inyong mga anak ay patuloy na pakaingatan ng inyong kapangyarihan at mapuno ang aming pong mga buhay ng inyong kaluwalhatian. Salamat po sa inyo. Pinupuri po namin kayo at pinararangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Praise God. Ang ating pong pag-aaral ngayong umagang ito ay mula po sa aklat po ng Pahayag, sa Kabanata 3, sa talata 11 hanggang sa mga talataan 13. Purihin ang Panginoon. Sabi po ay ganito, darating ako sa lalong madaling panahon, ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kaniya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kaniya ang aking bagong pangalan. Kung may pandinig kayo, dingginin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ay tumatalakay sa mga mananampalatayang Kristiyano. Mga Kristiyanong patuloy na gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Kaya ngayong umaga ay ang ating pong pag-uusapan ay papaano gagantimpalaan ni Kristo ang mga mananampalataya na nagpapatuloy at gumagawa o sumusunod sa kanya pong mga salita. Kasi nga po mga kapatid, totoo po ito. Ang tunay na tatanggap lamang ng gantimpala na ipinangako ng Panginoon ay yung mga Kristiyano o yung mga mananampalataya na nagpapatuloy, nagsasabuhay at gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga maliwanag po dito, sabi ng aklat ng Pahayag o sulat ni John the Beloved. Alam po natin na ang lingkod ng Diyos na ito ay dumaan po ng matinding pagsubok o kahirapan nung siya po ay itinapon diyan sa isang lugar ng isla ng Patmos. At doon nangusap ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nga, naniniwala tayo na ang Panginoon ay talagang malapit ng dumating sapagkat alam na po natin yung mga nangyayari at naggaganap sa panahong ito na kahindik-hindik na ho talaga. Yung mga bagyo, yung mga lindol at dito sa ating bansa ay mapapansin po natin na sunod-sunod na po ang mga lindol at ang paglalaban ng mga bansa sa kapwa bansa. At ito ay pamilyar na po ang pag-uusapan sa mga anak ng Diyos na talagang malapit na po at napipintuho na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ngayong umaga, sabi po sa ating binasa, darating na ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga, nais kong tanungin ng bawat isa, anong katangian mayroon po tayo bilang mga mananampalataya nang may kapangyarihan o na bigyan ng gantimpala ng Diyos ng korona pagdating ng panahon o pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kasi sabi nga po dito, ingatan mo ang katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Mga kapatid, napakaganda po ng inihanda ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo mga sumasampalataya
ay kailangang pakaingatan po natin yung ating pagiging anak ng Diyos, yung ating pagiging isang tunay na mananampalataya. Nawa naman maging mabuting ehemplo, mabuting patotoo tayo bilang mga sumasampalataya kay Kristo, kasi nga ho mga kapatid, mahirap po tayong makaakay ng mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Yesus kung hindi talaga nakikita sa atin ang bagong buhay na mula kay Kristo. Kaya hindi lahat talaga ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, Panginoon ay tatanggap ng gantimpala ng korona na mula sa Diyos. Noong mga nakaraang araw ay napagbulay-bulayan po namin papaano nga magtatagumpay ang isang mananampalataya. Dito po sa salitang tagumpay, bago tayo magkaroon ng salitang tagumpay, ay meron po tayong mga letter T na gusto kong sabihin sa inyo, kasi nga po, ang salitang tagumpay ay hindi ho madali. Kailangan dumaan muna tayo sa mga letrang T. At yung letrang T na sasabihin ko sa inyo ay bago makamit yung salitang tagumpay, dapat muna ay ito'y ating mapagtagumpayan. Number 1 na T, yung tiis. Amen. Dapat po ang mga Kristiyano ay mapagtiis. Mapagtiis saan? Sa anumang uri ng mga pagsubok at problema na dumarating sa buhay natin. Kasi nga po maraming Kristiyano kaya hindi magtagumpay anuman ang kanilang mga gagawin, ano man ang kanilang mga plano sa buhay, dahil hindi sila mapagtiis. Kapag agad nahihirapan sila sa proseso ng kanila pong mga ginagawa, sila po agad ay nag-back out. Ay sabi ng Biblia, ang pagtitiis ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Mahalaga sa mga mananampalataya yung salitang tiis. Kasi nga po, hindi tayo talaga magtatagumpay kapag ang isang Kristiyano ay hindi mapagtiis sa anumang sitwasyon, sa anumang mga pinagdadaanan sa buhay. Pangalawa, yung salitang tiyaga. Dapat po ang isang mananampalataya ay matyaga. Kasi nga po, kapag tayo po ay walang tiyaga sa paglilingkod, sa pagsunod sa Diyos, sa pagsamba, pag tayo pahuli-huli palagi sa church, at puro reklamo kapag tayo inuutusan ni pastor, kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, at kapag madali tayong mabagot sa buhay, hindi po tayo magkakaroon ng korona ng tagumpay. Kaya yung salitang tiyaga ay napakahalaga, mga kapatid. At pangatlo, yung tatag. Dapat matatag, matibay ang isang mananampalataya. Kailangan talaga yung tibay. Amen. Sabi nga doon sa kanta ng mundo, ang kailangan ko'y tibay ng loob. Amen. Kung may mga pagsubok man. Kaya nga, yung tibay, yung tatag, yung tiyaga, yun ay kailangan talaga ng isang mananampalataya. Yung tapang. Amen. Yung tapang sa buhay paglilingkod, anumang suungin natin, kailangan magpatuloy, yung salitang tuloy-tuloy. Amen. Tuloy-tuloy sa paglilingkod, walang atrasan, wala nang ayawan, at higit sa lahat yung salitang tawad. Magpatawad tayo. Napakahalaga po niyan. Sino mang mga taong hindi natin nakakasundo, sino man yung mga tao na minsan ay may mga bagay na hindi pagkakaunawaan, lahat ng ating mga kaaway, patawarin natin. Amen. Sila ay mahalin na kung paano tayo pinatawad ng Diyos, na kung paano tayo kinahabagan ng Panginoon. Magpatawad din tayo. Ano pa po? Yung magpakatotoo. Yan dapat yung mga katangiang nasa atin. Magpakatotoo ka. Amen. Magpakatotoo. Sa pananampalataya, wag yung urong sulong, wag yung madaling panghinaan ka ng loob, laban. Dahil alam natin na si Kristo ang ating pong si Kristo ang palagi nakaback up sa atin. Ang kailangan lamang tayo ay magpakatotoo sa pananampalataya,
ipaglaban ng katotohanan na ang Diyos naman talaga ang may kapangyarihang magbago, ang may kapangyarihang magpala, may kapangyarihang magligtas sa ating mga buhay. At yung salitang tapat. Amen. Tapat. Kaya nga inaawit natin yung tapat at walang katulad ang Diyos. Amen. Yung salitang tapat. Na kung papaanong ang sabi ng Biblia, kung tayo man ay si Kristo ay tapat sa atin. Kung hindi man tayo tapat, si Kristo ay tapat pa rin sa atin, at yung mga sa Kanya ay hindi niya itinatakwil. Amen, mga kapatid. Pag tayo itutuong sa Diyos, hindi tayo kailanman pwedeng itakwil ng Panginoon dahil siya ay ating Ama at tayo Kanyang anak, at tayo tinanggap niya bilang mga anak at siya may tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Uulitin ko, ano po nakalagay dito? Ingatan mo ang mga katangi ang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Ito po ang dapat ingatan, yung mga ugaling mayroon ang isang mananampalataya. Yung tiis, yung tiyaga, yung tatag, yung tibay, yung tapang, yung tuloy-tuloy ka sa paglilingkod, walang hinto. Amen. Hindi tayo dapat panghinaan, hindi dapat tayo manlamig kapag ang isang mananampalataya ay tuloy-tuloy na naglilingkod sa Diyos. Hindi po siya makakaranas ng anumang mga panghihina. At kailangan hindi tayo tumingin sa anumang sitwasyon na nangyayari. Nagpakatotoo ka na, nagatapat ka sa Panginoon, ang sunod po niya na yung salitang tagumpay. Amen. At ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. Glory to God. Tayo daw po ay magiging isa sa mga templo. Amen. Sa haligi ng ating Diyos. At hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Ay, hallelujah! Glory to God! Iuukit ko rin sa Kanya ang aking bagong pangalan. Kaya purihin ng Panginoon. Ang sabi ng Kanyang salita, gagantimpalaan niya ang ganitong mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila mula sa panahon ng pagsubok sa buong mundo, sa buong mundo. Kaya yung mga mananampalataya na totoong may malalim na kaugnayan sa Diyos, dumating man ang matinding pagsubok, ang Panginoon ang magliligtas sa kanila. Ang Panginoon ang magtatawid sa bawat isa sa atin. Bakit? Naniniwala po tayo, lahat po ng mananampalataya ay talagang dadaan ng iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay, na ang layunin nito ay upang tayo po ay patatagin, amen, patibayin, patapangin, at higit sa lahat, makita po natin yung katapatan ng Diyos, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na yung Diyos na tumawag sa atin, kailanman ay hindi tayo pwede niyang pabayaan. Kaya nga po, nakalagay sa Revelation chapter 3 verse 10, sapagkat tinupad mo ang aking mga utos na magtiyaga sapagkat tinupad mo ang aking mga utos na matyagang iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Amen. Kaya nga yung kapag tinupad natin yung utos ng Panginoon, yung mga pangako ng Diyos, yung mga salita ng Diyos, at matyaga, yung pong salitang matyaga, mapagtiis, ay hindi po pwedeng ihiwalay doon sa salitang tagumpay. Kung dumarating man sa ating mga buhay yung iba't ibang pagsubok, iba't ibang suliranin sa buhay na ito,
nandoon po yung pag-iingat, yung pagliligtas, yung pagtatawid ng Panginoon. Napakasarap na bulay-bulayin yung kanyang mga salita ngayong umaga. Dahil ang totoo lamang magtatagumpay sa mga pagsubok at sa mga iba't ibang problema ay yung mga taong tumutupad ng kanyang mga salita, yung nananatili sa kanyang mga salita. Kasi nga po, maraming Kristiyano, kapag hindi malalim ang kanilang pananampalataya at malalim ang kanilang pakikipag-ugnay sa Diyos, madali po silang sumuko. Madali po silang mag-alinlangan sa mga pangako ng Panginoon. Pero yung mga Kristiyano na may matibay at matatag na pananampalataya at buong loob sa pagsunod sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, nakaka-bless ang buhay ng mga naunang mga naglilingkod sa atin. Sa banal na kasulatan, yung mga bayani ng pananampalataya, katulad ni na Daniel, ni na David, ni na Abraham, ni Job, ni Moises, sina Apostol Pablo, di po ba? Pinag-aralan po natin lahat yung mga background ng mga dakilang bayani sa pananampalataya na ating sinusundan. Nakaka-bless po ang kanilang mga buhay. At naniniwala tayo na totoong wala pong naglingkod sa Diyos na kailanman ay napahamak ang buhay o hindi ho nagkaroon ng kaginhawahan o ng pagtatagumpay. Lahat po ng mga totoong gumaganap at sumusunod at naglilingkod sa kalooban ng Panginoon ay mapapansin po natin na ang kanilang mga buhay talaga ay sinasamahan ng Panginoon. Kaya, doon sa mga magtatagumpay, sabi ng salita ng Diyos, ililigtas sila mula sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pagsubok na ating may encounter sa mundong ito. Kaya, nakalagay naman sa 1 Corinthians 10:13, napakaliwanag doon, wala bang pagsubok na dumating sa lahat ng tao, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot ang mga pagsubok na hindi natin kayang mapagtagumpayan. Ibig sabihin, lahat po ng bagay sa buhay ng isang mananampalataya ay kontrolado ng Diyos. At ang Diyos lamang po ang nakakaalam nito, at kung may mga ganito mang sitwasyon sa atin, ito'y sa ikatututo ng bawat isa. Amen. Ito'y sa ikatatatag ng bawat isa. Ito'y sa ikalalago ng ating pananampalataya sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Pangalawa ay, ito ay nagbibigay sa atin ng kanyang pag-ibig at ng kanyang presensya at malapit na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Amen. Nagbibigay daw po sa atin na yung presensya ng Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon. At kapag nasa atin yung pag-ibig ng Diyos, nararanasan natin yung presensya niya at yung ugnayan natin sa Kanya. Sa pahayag 3:20 ay, dito po yung nakalagay, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok, kung diringginin naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos po ay palaging naghihintay lamang sa atin na kapag tayo po ay lalapit sa Kanya, tutugon sa Kanyang salita, ang paanyaya ng Panginoon palagi ay siya'y nakatayo sa labas ng pintuan ng ating mga puso at tumutok-tok. Alam niyo mga kapatid, itong salita ng Diyos ay isang malaking hamon sa atin. Isang paraan ng Diyos upang lalo tayong tumibay, tumatag, at lumalim sa ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Kaya napakahalaga yung tinatawag na relasyon sa Panginoon. Magkaroon tayo ng isang tamang relasyon, isang tamang paglilingkod. Kasi nga po, malapit na pong dumating ang Panginoon. Kaya,
sa malapit na pagdating ng Panginoon, yung sinabi ko nga po sa inyong katangian, ay pakaingatan po natin sa ating mga sarili, sa ating mga individual na mga ginagawa sa harapan ng Panginoon. Nais kong ulitin po, bago tayo po magkaroon ng salitang tagumpay at makamit natin ang korona at gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon pagdating ng panahon, yung mga letrang T na sinabi ko po kanina, ibabalikan ko bago tayo magtapos sa panalangin. Kailangan ng isang mananampalataya ay mapagtiis, matyaga, matatag, matibay ang loob, hindi agad pinanghihinaan, hindi sumusuko, matapang sa pananampalataya. Talagang kailangan yung pananampalataya ay kanyang pinaniniwalaan, pinaninindigan, kaya niyang tayuan, ano man ang sabihin ng tao, sino man ang kumalaban sa kaniya, sapagkat ang salita ng Diyos ay talagang tapat, pure, wagas, tunay. Amen. Yan ang salita ng Panginoon. Hindi ipagbabaka sakali, kasi maraming Kristiyano na talagang madaling tumalikod, madaling mapanghinaan ng loob. Kasi nga, yung pananampalataya talaga hindi totoo na nakapokus ay sa Panginoon. Tuloy-tuloy, yung pagpapanatili napakahalaga. At makikita natin yung pananatili natin kung tayo po ay tuloy-tuloy na talagang sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos na dakila. At yung magpakatotoo ka, kaya doon sa ating mga kapatid na urong-sulong sa gawain, lubog-litaw, kapatid, panahon na upang ikaw ay magpakatotoo sa paglilingkod sa Diyos. Kasi nga po, hindi po madaling makamit ang salitang tagumpay kapag wala po tayong mga letrang T na aking sinabi sa inyo. Kasi nga nakalagay sa Revelation chapter 3, ingatan mo ang katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Mga kapatid, napakarami po ng korona na ipuputong sa atin ng Panginoon. Crown of victors, ilang lang yan, crown of glory, crown of life, crown of righteous. Ilan lamang po yun sa mga korona. Kaya naman, lahat ng ating paglilingkod nawa ito ay magbigay ng kaluguran, ng kalwalhatian, ng karangalan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ngayong umaga, napakabilis po ng ating oras, ngunit sapat ang biyaya ng Diyos upang tayo po'y palakasin, hamunin, patatagin, na maglingkod tayo sa Diyos, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay lubos niyang pagpapalain. Salamat po. Purihin ang Diyos ngayong umaga. Tayo po ay patuloy muling dudulog sa Panginoon, lalapit sa Kanya, at hihingi tayo ng gabay at patnubay upang sa maghapong ito, tayo po'y muling itawid at pagtagumpayin ng ating Diyos na dakila. Hallelujah. Praise your Holy Spirit, Lord God. Dakila po naming Diyos, nagpapasalamat po muli kami ngayong umaga sa mga salita na patuloy, Panginoon, na amin pong napagbulay-bulayan. Dalangin po ng bawat isa sa amin na patuloy nyo kami, Panginoong, tulungan, pagtagumpayin. Bigyan kami, Panginoon, palagi ng bunga ng Espiritu upang maisakatuparan po namin yung mga salitang patuloy po namin pinag-aralan. Hayaan ninyo ang bunga ng Espiritu ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kahinahunan, ng kabaitan, ng kabutihan, ng katapatan, ng katyagaan, at higit sa lahat, yung pagpipigil sa sarili ay patuloy, Panginoon, na sumagana sa bawat buhay ng inyong mga anak. Lord, ngayong umaga, yung mga magtatrabaho, yung pupunta sa mga opisina, Panginoon, yung mga pupunta sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, dalangin po namin, dakilang Diyos, ang patuloy na pag-iingat ninyo ay sumagana sa kanilang mga buhay.
at yung mga naglilingkod sa inyo, Panginoon, dalangin po namin, patuloy po na kayo ang magbigay sa kanila ng sapat na karunungan, sapat na kaalaman, upang patuloy naming magampanan anumang pagkatawag na mayroon kami, Panginoon, sa ministeryo, sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga supervisor, sa aming General Superintendent, Panginoon, sa Masaredo family. Patuloy po namin silang ipinapanalangin sa inyo. Nawa palagi ang pagsama ninyo, ang pangunguna ninyo, ang pagtatagumpay sa kanilang mga buhay, patuloy niyong ipagkaloob, dakilang Diyos. Lahat din, Panginoon, ngayon na nangangailangan ng banal mong tulong, lahat ng may karamdaman sa oras na ito, anumang uri ng karamdaman mayroon ang bawat isa, naniniwala kami, dakilang Diyos, ikaw po yung the great healer, the Jehovah Rapha. Patuloy mo pong iunat ang inyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa lahat ng may karamdaman, sa lahat ng may mga pagsubok. Patuloy mo silang katagpuin, palakasin, patatagin, at ang ibayong pagtatagumpay na mula sa inyo ay pagkaloob po ninyo. Sa lahat po ng mga nagmamaneho, aalis mula sa kanilang mga tahanan, nagmamaneho sa kanilang mga sasakyan, ang traveling mercy na mula sa inyo ay patuloy po naming inaasahan. Patuloy mo kaming selyuhan at bakuran ng inyong kapangyarihan. At naniniwala kami, Panginoon, yung salitang tagumpay ay magaganap sa aming mga buhay, na kung paano kami ay sumasampalataya sa inyo, at kung paano ikaw ay namatay para sa amin, at pagkatapos ay nabuhay doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na maguli. Lahat ng sasampalataya, lahat ng susunod sa inyo at maglilingkod sa inyo, Panginoon, ay magkakaroon at gagantimpalaan mo ng korona ng pagtatagumpay. Ama, salamat po sa inyo. Pinupuri po namin kayo at niluluwalhati at dinadakila ang inyo pong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Glory to God.